Ito yung gagawin natin. Akala ko TMX. Sa palang Honda Wave 100. Kung makikita nyo, kukurap-kurap yung neutral light. Andito yung negative niya. Siyempre, ito yung pinaka-positive niya. Ngayon, pag dinikit ko siya dito sa positive, yan, dapat iilaw siya. Kung hindi, may diferensya ang battery. Okay, dikit natin. Yun. Wala po siyang ilaw. Indication na sira na po ang battery. Okay, natin ulit siya. Ayan o, may ilaw o. No? Ibig sabihin, pag may ilaw yan, nagcha-charge siya. Etong blue, eto na yung number 30 niya, normally open, normally close ang dilaw. Etong dalawa ang trigger. Nandito tayo ngayon sa Lingayen Baywalk, City of Lingayen, Pangasinan. Pumontak sa atin na kaibigan, magpapagawa daw siya na MDL, Mini Driving Light. Ito yung gagawin natin. Akala ko TMX. Sa palang Honda Wave 100. Ayan. Pinayagan naman nagpaalam tayo dun sa may-ari kay Sir JM. Okay naman daw na i-vlog ko raw to. No? Para marami nga naman makaalam kung paano gumawa ng motor. Ito, wala pala siyang, pag pinaandar mo siya, kumukurap lang yung tawag na ito, yung pinaka neutral light niya. Okay, subukan natin. Ayan, susi natin. Pag isunusi mo siya, totally blackout. Ibig sabihin, walang power to galing sa battery. Hindi natin alam kung sira yung battery or hindi lang nagcha-charge, tawag na ito, or may sirang wire lang, no? Kaya tingnan natin. Ano mangyayari sa mga walang battery or sira yung wiring? Start natin, nakasusi na yan, ha? Ayan. Kung makikita nyo, kukurap-kurap yung neutral light, no? Ibig sabihin, indication na walang battery to na supply. Siyempre, unang gagawin natin, i-tester natin or test light natin kung may power yung pinaka-battery niya muna. Baka lang may sirang fuse or wire kasi, no? Ito yung test light ko na ginawa. DIY test light. Andito yung negative niya. Siyempre, ito yung pinaka-positive niya. Ngayon, pag dinikit ko siya dito sa positive, yan, dapat iilaw siya. Kung hindi, may diferensya ang battery. Okay, dikit natin. Ayun. Wala po siyang ilaw. Indication na sira na po ang battery or hindi nagcha-charge. No? Ganito naman tumingin kung nagcha-charge o hindi ang motor natin para sa battery. Okay, paandarin ulit natin. Yan, susi natin. Paandarin ulit natin. Yup, medyo mahirap. Ayan, umandar na siya. Isa natin yung puwan. I-tap natin ulit siya. Ayan o, may ilaw o. No? Ibig sabihin, pag may ilaw yan, nagcha-charge siya. Pag niredondo natin, pag malakas ang ilaw, magcha-charge. Ayan o. Kapansin nyo? Yan, i-redondo ko. Ayan o. Redondo. Ibig sabihin, yan, nagcha-charge siya, no? Ang diferensya nito is battery po. Although yung battery nito local lang kung makikita ko, yung mumurahing battery. Okay, patayin na natin. Ayun. Hindi tayo maagawa ng mini driving light nang sira po yung battery. Kailangan natin ng battery. Etong mga mini driving light na to, yan, battery operated po ito. No, tatandaan po natin lagi, battery operated. Huwag po natin susubukan itap ito sa magneto. Iilaw at iilaw siya, mahina, pero kukurap-kurap. Katagalan, mamamatay po ito. Kaya nga, ang build na itong mini driving light na to is, yan o, meron na siyang mga tawag na ito mechanism na ganito para sa battery, no? Ayun, kaya gagawin natin, kailangan natin magpabili ng battery or manghiram muna sa ibang motor niya kung meron siyang extra battery bago natin magawa itong mini driving light na to. Ito nga pala yung gagamitin natin. Mini driving light, siyempre may with relay na yan.
Galing sa NMAX niya to. Yan. And then, syempre, mga second hand na kasi pang tricycle lang naman. Ito yung relay. Pero mas maganda yung Bosch relay. Mas maganda yan. Ito local lang pero tingnan natin kung ano. Gagana pa naman siya. Gagana din naman siya. Mas maganda pag may relay kayo, bili na rin kayo ng katulad nito na may socket para dugtong lang kayo ng dugtong ng wire. No? Saka, meron din siyang on and off switch. Siyempre. At ito naman, napaka-importante nito bago mag-tap sa battery, sa main battery niya, kailangan po natin ng fuse, no? Yan. Tapos, siyempre kung gagawa kayo ng wiring, yung mga gandang wire na ang bilhin niyo. Katulad nito, single wire. Huwag yung mga speaker wire lang na double siya. Maninipis yun, mabilis masira. At may nabibili mga single wire na katulad nito. Ito. Local lang po ito, manipis. Ayan o. Pangit po ito. Mumurahin lang. Pan-tester ko lang kasi to. Ito. Makakapal po yan. Malalaki. Kaya maganda po itong gamitin sa mga panggawa ng busina, ilaw, pang-repair sa mga harness na nasira. Ito po. I-mount muna natin to dito. Yan. Sabi niya dito raw, sidecar. Ito. Dalawa siya. Kaya gamit tayo ng barena. Siyempre, bago barinahan, yan, pakuan muna natin para hindi siya dumalas pag binarena. Ito yung relay. Nag-relay tayo hindi para lumakas din. Kasama na rin sa paglaas ng ilaw niya. Pero may sariling relay naman to. Ang MDL ito. Yung iba gumagamit pa ng extra relay para raw malakas. Which is pwede naman. Pero sa akin dito ang purpose ko nito para hindi siya ma-on and off kahit na kapag nakasusi o hindi. Ma-on and off siya pag walang relay, no? Kaya gagawin natin ito. Ngayon, paano ba yung sistema ng relay para sa mga ilaw? Hindi lang MDL para sa ilaw. Okay, kung makikita nyo yan dito, diniscuss ko na dati ito sa busina. Pero ito didiscuss ko para sa mga ilaw. Ito, normally open natin, number 30. Ayan, kung makikita mo, number 30. Normally close, number 87. Ito po. No? Etong normally open, kukuha po ito papunta dun sa battery. Maglalagay tayo ng isang wire. Siyempre, dudugtangan natin siya ng itong kailangan bago ilagay dun sa battery, may fuse siya, no? Yan, idudugtong natin siya dito sa number 30. Okay. Para saan nga ba itong number 86 and 85? Yan o, kabilaan. 85 and 86. Ito po ang trigger niya. Kailangan po magkaroon po ng contact yan sa negative at positive. Di baling magkabaligtad kasi hindi yan puputok. Pwede po yan, dual po yan. Basta matrigger niya yan, papasok dito ang kuryente sa number 87 na nanggagaling dito sa number 30 na normally open. Pag na-trigger niya etong number 30 na normally open, pag na-trigger niya, babato dito na sa number 87 na normally close. Kaya ganito mangyayari. Okay, ulitin ko. Normally open, papuntang battery, para sa ilaw po to ha, battery. Normally close, number 87, itong 87, ilalagay po natin sa positive na wire niya, no? Sa positive. Okay. Etong trigger naman to, ang mangyayari dito, isa sa ignition key, at ito
negative. Kahit saan sa dalawa yan ha, negative or positive. Basta isang ignition key papuntang positive at isang negative. Mas maganda kung direct doon sa battery ang negative niya. Mas maganda ang kuha ng negative niya. Yung iba ginagawa sa chassis lang. Pero pwede na rin yun. Para sa akin, papuntang battery ang negative. Yun, nakabili tayo ng battery. Tingnan natin kung gagana ng matino. Pero tingin ko matino na to. Yan. Kung kayo gagawa, maglalagay ng mga battery, unahin yung ilalagay yung negative muna. Huwag yung positive kasi magti-trigger kagad yun. Siya. Tawag nito, mag-spark pag inunan nyo yung positive. Mas maganda kung negative muna. Yung negative wire, kulay green pag Honda. Ito yung positive. Ayun, simot. Yun, meron na. Okay, tingnan natin. Kumana sana. Ayun o, meron na kagad. Neutral line. Ibig sabihin, gumagana na to. Push button. Sira. Sira push button. Ayun, meron na. Yun. Kulang sa charge lang to, pero goods na. Hindi na mamamatay yung nito. Okay, yung fuse natin. Okay, kasi gumana papunta dun sa ignition. Etong blue. Eto na yung number 30 niya, normally open. Normally close ang dilaw. Etong dalawa ang trigger. Lagyan natin siya ng wire, no? Mas mahaba yung wire ng papuntang battery, itong normally open. Tansyahin nyo na lang itong normally close, papunta ito doon sa positive ng dyan sa positive ng relay ng MDL. Okay? Ngayon, itong trigger nya, ulitin ko, kahit magkabaliktad ang negative at positive nito, itong trigger. Halimbawa, itong puti, gawin natin trigger ng papuntang positive. Ilalagay natin to sa accessories na positive ng susian. Okay? At itong negative nya, isasama natin to dun sa wire ng negative papunta sa MDL, papunta dun sa battery. Bago natin syempre hinangin yan, itong dalawang to pagdudugtong yan, ilalagay mo lang to sa loob para nakaabang siya. Yan, nakaabang na yan. Syempre, bago natin hinangin, ikot muna natin. Ganito lang po ang mas magandang pag lagay ng wire. Ikot-ikutin yung ganyan. Easy to tie, easy to untie, sabi nga nila. Pero syempre, pag hininang natin yan, hindi na easy yun, di ba? Tapos sunugin mo to, mag-shrink siya ng kusa. Okay? Ito naman positive trigger natin. Idudugtong natin ito sa accessories ng motor natin. Kadalasan, ang accessories ng motor natin makikita sa susian. Ano nga ba yun? Tulad nito, tester nyo lang, test light nyo lang. Hanapin nyo kadalasan yung pula. Kahit hindi nakasusi, iilaw yan. Ayan, kita nyo yung ilaw. Pero ang accessories ng Honda, itong pure black, pag sinusi mo, iilaw. Ito wala, di ba? Yan, wala. Pero pag sinusi mo siya, susi ko, ayun, meron na. Yan. Yan ang accessories ng Honda. Kulay itim na wire. Doon natin siya itatap. Hanapin natin siya dito. Kulay itim na wire accessories. Ulitin ko pa, sa Honda lang. Kung ititrace nyo sa harness, makikita nyo siya. Ayan o. Sa Honda to ha. Red and black. Yan. Nakasalpak na yung test light natin. Pag isinusi natin, iilaw. No? Pag inoff, patay. Ito mas magandang gawing
sa mga relay, na may mga relay, para kahit naka-off yung susian nyo, hindi siya ma-on yung pinaka MDL nya, no? Trigger po yan. Pag ang trigger natin may contact, mag-iilaw. Pag walang contact ang trigger natin, ang negative or positive, hindi yan magko-contact. Yun ang kagandahan sa may relay. Ayan, ito yung finished product natin. Ito yung relay natin. Ayan, no? Yung normally open natin, number 30. Ito, number 30, direct to battery. Normally close. Ito yung papunta doon sa ilaw. Dito. Positive pa MDL. Positive. Ngayon, itong trigger niya, yung negative, at saka negative nung MDL, pinagsama ko, papunta ng battery negative. Tapos, ang pinaka-positive niya, ang pinaka-switch niya, ayun, ito. Yan. Dalawa yan. Ito. Papunta dito sa accessories. Kinut out ko lang yan. Tapos pinagdugtong. Para ito yung magka-cut out ng power supply niya. Okay. Ngayon, pag in-on mo siya na walang susi. O natin, walang susi. Yan. Pag in-on mo siya na hindi nakasusi, walang ilaw yan. Walang ilaw. Pero pag sinusi mo, meron. Yan, nakasusi yan ha. Off. Off. I-on ko, nakasusi yan. Yan, on. Patay. On. Off. Ngayon, pag hindi siya nakasusi, patayin ko yung susi. Kahit anong on and off mo dyan, wala yan o. Yan o. Yan, diba? Mas safe. Okay. Yung negative at positive niya, ang pinaka main source ng kuryente natin, andito na. Yung positive niya, nilagyan natin ng switch. In case of emergency, kung magkakaroon ng shorted, fuse ang puputok, hindi po buong wire, no? Eto, negative niya, ayan na, para buong buo yung porsyento nung negative supply niya. Hindi siya magkukurap. Negative, positive. Okay? Finished product po tayo. Last, susi natin, tapos on. Ayun, meron na siya. Pang sidecar. Yung iba nilalagay dito sa harapan. Aerox, NMAX, Raider, Sniper, Wave, Smash, lahat, SkyDrive, lahat sa harapan ng motor. Pero ito, pag may sidecar, na sidecar niya pinalagay. Okay, thank you. Sana may matutunan tayo sa pag-wiring ng MDL na may relay.